Sa isang malayong nayon na tinatawag na San Miguel, kung saan tila ang panahon ay bumagal at ang amihan ay pumapaloob sa bawat sulok ng lupa, doon nakatira si Mang Isidro de Luna. Ang kanyang payak na kubo ay napapalibutan ng taniman ng palay at gulay na dating yumayabong dahil sa masaganang tubig mula sa kalapit na ilog. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang ilog na ito'y unti-unting nawala ang sigla at ang dating matubig na bukirin ay naging basag-basag na lupa. Si Mang Isidro, isang payak at mapagkumbabang magsasaka, ay kilala sa kanilang lugar bilang mabait, masipag at mapagbigay. Sa kabila ng hirap ng buhay, siya'y laging handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Kapag may nangangailangan ng tulong sa pagtatanim, siya'y nariyan. Kapag may nagkakasakit at walang pambili ng gamot, si Mang Isidro'y nagbibigay ng kahit kaunting pera o gulay mula sa kanyang ani. Subalit sa kabila ng kanyang mabuting puso, siya'y tahimik at mahiyain. Hindi siya sanay maghayag ng opinyon o mag-ipon ng atensyon. Mas pipiliin niyang tumahimik sa isang tabi kaysa makipagsabayan sa mga maiingay na kwentuhan. Isang umaga, habang nakaupo si Mang Isidro sa harap ng kanyang kubo at pinagmamasdan ang tila walang buhay na taniman, nilapitan siya ng kanyang pinsang si Pedro. "Isidro," bungad ni Pedro, "ang tagtuyot na ito'y di biro. Pati ang ibang magsasaka gusto nang tumigil. Ano na balak mo? Hindi ka na pwedeng umasa sa aning wala." Napabuntong hininga si Mang Isidro. "Pedro, minsan ay iniisip kong wala nang patutunguhan ito. Pero anong magagawa ko? Dito na ako lumaki. Ang lupang ito ang bumuhay sa akin. Ngunit ngayon, tila ito na rin ang nagpapahirap sa akin." "Kaibigan," sabi ni Pedro habang nakatingin sa tuyot na lupa, "minsan kailangang magdesisyon. Baka mas mabuti pa nga na ibenta mo na ang lupa at magsimula ng bago, kaysa naman hintayin mong tuluyang mawala ang lahat." Matagal nang pumapasok sa isip ni Mang Isidro ang mungkahing ito. Ngunit mabigat sa kanyang damdamin ang ideyang iwanan ang lupang minahal at minana pa ng kanyang mga ninuno. Ang bawat puno at damo sa lupaing iyon ay may kwento. Ngunit sa bawat araw na lumipas na wala siyang naaaning sapat, mas lumalakas ang boses sa kanyang isipan na nagsasabing kailangan na niyang umalis. Hindi nagtagal, napilitan na siyang ibenta ang kanyang lupain. Ang perang kanyang nakuha ay sapat lamang upang mabayaran ang kanyang mga utang at magkaroon ng kaunting pondo para sa bagong simula. Napakahirap para kay Mang Isidro na ipaubaya ang lupain sa iba. Sa araw ng pag-alis niya, inikot niya ang kanyang dating taniman. Humawak sa mga punong matagal na niyang inalagaan at tila sinabing paalam sa mga ito. Ang kanyang puso'y mabigat, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kanyang palagay, hindi na kailangang pag-usapan ang sakit na nararamdaman. Ang mahalaga, siya'y magpapatuloy. Nang makarating sa Maynila, si Mang Isidro'y nagulat sa bilis ng buhay sa syudad. Ang mga ingay ng busina, ang makukulay na ilaw, at ang tila walang humpay na galaw ng mga tao ay nakakahilo sa kanya. Walang bukirin dito. Walang tahimik na amihan o halimuyak ng bagong aning palay. Ang lahat ay moderno, ngunit tila hindi ito para sa kanya. Unang-una niyang inisip ay maghanap ng tirahan. Napadpad siya sa isang barong-barong na inuupahan sa tabi ng riles ng tren. Ang kwarto'y maliit, masikip at mainit, ngunit wala siyang magawa. Ang tirahan sa lungsod ay mahal at ang perang kanyang dalay mabilis na nauubos. Ang dating mayabong na taniman, ngayon ay napalitan ng alingasaw ng usok ng tren at luma at kalawangin na bakal. Subalit hindi tumigil si Mang Isidro. Kahit mahirap, naghanap siya ng trabaho. Una niyang sinubukang magbenta ng mga gulay sa palengke, ngunit madalas na hindi nauubos ang paninda. Nagtangka rin siyang maging taga-karga ng mga kalakal, ngunit dahil sa edad, madali siyang napapagod. Sa gabi, siya'y umuuwi na halos hindi na makalakad sa sakit ng katawan, at ang pagkaing inilalapag sa mesa'y hindi rin sapat para makabusog ng tiyan.
Bakit ba ganito kahirap? Tahimik niyang tanong sa sarili. Ngunit sa kabila ng pagod at gutom, may mumunting pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan ito nagmumula, pero ang simpleng ideya na baka bukas ay maging mas magaan ang buhay ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Minsan, sa gitna ng ulan habang siya'y naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang isang batang lansangan na nanginginig sa ginaw. Lumapit siya at tinakpan ng kanyang manipis na jacket. Ang bata'y tumingin sa kanya na may pagkamangha. "Salamat po kuya," ani ng bata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang ngiti ng batay tila nagpawi ng kanyang pagod kahit saglit. Ang simpleng salamat na iyon ay tila nagsabi sa kanya na kahit mahirap, may saysay pa rin ang kanyang ginagawa. Sa bawat araw, natutunan ni Mang Isidro na magtiyaga. Bagamat malayo na siya sa buhay na alam niya sa probinsya, patuloy siyang naniniwala na may pag-asa pa. Naaalala niya ang mga araw na nasa bukirin pa siya, kung paanong kahit mahirap ay may saya sa pagiging malapit sa kalikasan. Pero ngayon, kahit nasa gitna siya ng siksikan at ingay ng lungsod, sinisikap niyang makita ang kagandahan sa maliliit na bagay, ang pagngiti ng mga batang lansangan, ang pagsikat ng araw sa pagitan ng mga gusali, at ang pag-asa na balang araw babalik din ang ginhawa sa kanyang buhay. Patuloy na naging mahirap ang buhay ni Mang Isidro sa lungsod. Sa simula, sinubukan pa rin niyang maghanap ng trabaho sa palengke o sa mga construction site. Ngunit madalas ay nauuwi lamang siya sa pakiramdam na wala siyang lugar sa mabilis at mapanuring mundo ng Maynila. Sa kalaunan, naubos na rin ang naipon niyang pera mula sa pagbenta ng lupa. Hindi nagtagal, napilitang tumira si Mang Isidro sa bangketa. Dalang-dala na lang niya ang iilang piraso ng damit, isang luma at punit na banig at ang kanyang basahan na gamit niyang pansapin sa malamig na semento tuwing gabi. "Hoy lolo, ayos ka lang ba riyan?" Sigaw ng isang lalaki sa kabilang kalsada. Ang tugon ni Mang Isidro ay isang marahang tango at pilit na ngiti. Napansin niyang maraming mga nagdaraan ang kunot noo kung tumingin sa kanya. Madalas din siyang kutyain ng mga tambay sa paligid. "Bakit di ka na lang magtrabaho, lolo, para di ka mukhang basahan?" Dugtong ng isa pang tambay habang nagtatawanan. Bagamat masakit, hindi na ito bago kay Mang Isidro. Ang gusgusin niyang anyo at tila walang direksyon na buhay ang naging mitsa ng panlalait ng mga tao. Madalas siyang magising sa mga kwentong hindi kaaya-aya, kung saan siya pa ang bida sa biro ng iba. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng isang convenience store at nanghihingi ng kaunting pagkain sa mga nagdaraan, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki. Ang bata ay maruwis, payat, at may suot na punit-punit na sando. "Manong, gutom ka ba?" tanong ng bata. Napatingin si Mang Isidro sa bata. "Oo, medyo. Pwede kang kumuha sa tira-tira naming pagkain." Alok ng bata, sabay turo sa plastic bag na hawak niya. Nagtaka si Mang Isidro sa kabutihan ng bata. "Sino ka, iho?" "Benok po. Palaboy din po ako, dito na rin ako lumaki sa kalsada." Sagot ng bata. Sa umpisa, hindi sanay si Mang Isidro na tumanggap ng tulong, lalo na sa isang mas bata kaysa sa kanya. Pero hindi nagtagal, natutunan niyang tanggapin ang alok ni Benok. Sa gabi, nag-uusap sila habang kumakain ng tira-tirang tinapay at karinderyang pagkain na nakuha ni Benok mula sa mga basurahan o mga naghihinayang na tindera. "Manong, bakit po kayo nandito sa kalsada?" minsang tanong ni Benok. "Haba ng kwento, iho, pero sa madaling salita, nawala ang lahat sa akin." Maikling sagot ni Mang Isidro. "Hindi ba kayo pwedeng bumalik sa probinsya nyo?" Usisa pa ng bata. "Wala na rin akong babalikan doon. At saka, baka mas masaya dito." Sagot ni Mang Isidro, sabay isang pilit na tawa. Mula noon, naging madalas na silang magkasama. Sa bawat gabing maginaw, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap. Kahit ang mga ito'y tila imposibleng matupad, si Benok ay nangangarap maging mekaniko ng mga eroplano, habang si Mang Isidro ay simpleng nagnanais ng tahimik na buhay sa isang maliit na bahay na may hardin ng mga gulay at bulaklak. "Manong, kapag naging mekaniko na ako, magpapatayo ako ng shop, tapos kukunin kita bilang manager." Masiglang sabi ni Benok. "Talaga?
Aba, malaking tiwala mo sa akin ha? Sagot ni Mang Isidro habang natatawa. Basta, Manong. Isang araw gaganda rin ang buhay natin, pagtiyak ng bata. Salamat, Benok. Ang bait mo, iho. Sa kabila ng gutom at hirap, masaya pa rin sila sa piling ng isa't isa. Si Benok ay naging tila tunay na anak ni Mang Isidro, habang si Mang Isidro naman ay parang naging tatay para kay Benok. Isang araw, habang naglalakad sila sa kahabaan ng isang mataong kalye, nadaanan nila ang isang maliit na pwesto ng kwek-kwek. Napahinto si Benok at nakangiting tiningnan ang maliit na bilao ng mga nilagang hitlog na binalutan ng harina at pinirito. Ang bango, sana may pambili tayo, sabi ni Benok. Napangiti si Mang Isidro. Balang araw, iho, magkakaroon din tayo ng pambili at hindi lang kwek-kwek. Baka isang araw magkakaroon ka pa ng sarili mong tindahan. Talaga? Manong, ako na magtitinda? Oo, ikaw na magtitinda? Ako ang customer mo araw-araw. Biro ni Mang Isidro. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ang usapan tungkol sa kwek-kwek ay nauwi sa mas malalaking pangarap. Ang simpleng pagkain ay naging simbolo ng kanilang patuloy na pag-asa. Sa bawat hakbang nila sa masikip at maingay na kalye ng lungsod, dala nila ang panaginip ng magandang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi nila alam kung kailan darating, ngunit tiyak nilang darating. Sa bawat gabi na nauupo sila sa gilid ng bangketa at tumitingin sa mga bituin sa langit, hindi nila pinababayaan ang pag-asang iyon. Bagamat maraming tao ang hindi nakakaunawa at patuloy pa rin silang hinuhusgahan, sila'y natutong hindi na lang makinig. Ang mga salitang masakit ay nawalan ng halaga kumpara sa mga pangarap na hinahawakan nila. Sa mga susunod na araw, naging sandigan nila ang isa't isa. Si Benok ay natutong maghanap ng iba't ibang paraan upang makaraos sa gutom, habang si Mang Isidro naman ay natutong ngumiti kahit nahihirapan. Ang kanilang samahan ay nagbigay liwanag sa buhay nilang puno ng dilim. Kahit pa nasa lansangan sila, sa bawat simpleng tawa at biro, tila ba nagiging tahanan na rin ang bangketa. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, unti-unti nilang natutunan na ang pag-asa ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan mong ngumiti, mangarap at magpatuloy, kahit ang buhay mo'y tila nakalugmok sa gilid ng isang abinida. Mapalipas ang ilang linggong masaya, ngunit mahirap na pamumuhay kasama si Benok, nagkaroon ng di inaasahang pangyayari na tuluyang nagbago sa landas ni Mang Isidro. Isang gabi, habang umuulan at nagtatago sila ni Benok sa ilalim ng lumang kariton, napansin niya ang isang wallet na tila itinabon lang sa isang tambak ng basura. Dahil na rin sa likas na pagiging mausisa, kinuha ito ni Mang Isidro at tiningnan ang laman. Wala itong pera, ngunit may nakita siyang isang lumang loto ticket at ilang resibo. Manong, ano po iyan? Tanong ni Benok habang nanginginig sa lamig. Isang wallet lang na parang itinapon. Wala namang laman kundi ticket at mga resibo, sagot ni Mang Isidro. Sabay kalikot sa ticket upang tingnan ang petsa. Napansin niyang bago pa ang loto ticket. Sa kabila ng malamig na gabi, may kung anong kuryosidad ang tumulak kay Mang Isidro upang i-check ang mga numerong nakalagay dito. Alam niyang may mga loto outlet na malapit sa palengke, kaya't napagdesisyonan niyang sumilik kinaumagahan. Kinabukasan, dinala niya ang ticket sa isang loto outlet. Hindi na siya umasa ng kahit ano. Pakiramdam niya'y isa lamang itong simpleng papel na iniwan ng may-ari. Subalit nang iskan ng kahera ang ticket, nanlaki ang mata ng babae. Manong, nanalo po ito ng jackpot. Halos di makapaniwala ang kahera. Ha? Totoo ba? Ilang numero ang tama? Nagtatakang tanong ni Mang Isidro. Lahat po ng numero. Kayo ang nanalo ng 500 million, sambit ng kahera na agad tinawag ang manager ng outlet para kumpirmahin. Sa unang pagkakataon, hindi makapagsalita si Mang Isidro. Ang utak niya'y umiikot. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang balita. Isa siyang palaboy na walang tirahan, walang pera, ngunit heto ngayon, hawak niya ang tiket na maaaring magpabago ng lahat. Tumigil siya sa harap ng makina
at saglit na napapikit. Parang tinatanong sa sarili kung ito ba'y panaginip lang o isang mahimalang pagkakataon. Paglabas niya ng outlet, agad niyang hinanap ang may-ari ng wallet. Binalikan niya ang tambak ng basura kung saan niya ito napulot, nagtanong sa mga tao sa paligid at sinubukang alamin kung sino ang maaaring nagmamay-ari nito. Ngunit parang wala ni isa mang nakakakilala sa wallet na iyon. Tila misteryosong nagmula ito kung saan. Manong, ano pong balak nyo? Ibalik ba sa may-ari? Tanong ni Benok nang makita siyang bitbit pa rin ang wallet pag-uwi. Hinahanap ko nga, pero wala na akong makita kahit anong palatandaan. Pati sa loob ng wallet, wala namang ID o kahit anong pangalan, paliwanag ni Mang Isidro. Sana po kunin nyo na lang ang pera. Baka po talagang para sa inyo iyon, sabing maingat ni Benok. Napatingin si Mang Isidro sa malayo, sa madilim na langit na puno ng bituin. Benok, kung talagang para sa akin ito, baka biyaya nga ito ng langit. Pero hindi ko pa rin maanis sa isip ko na baka may naghahanap nito. Bibigyan ko pa ng panahon para magtanong-tanong. Kung walang mag-claim, saka ko tatanggapin na para sa atin na ito. At iyon nga ang ginawa niya. Sa mga susunod na linggo, nagpatuloy si Mang Isidro sa kanyang araw-araw na buhay, ngunit sinubukan pa rin niyang magtanong sa mga palengke, karinderya at maging sa mga istasyon ng pulis kung mayroong nawawala ng wallet. Lahat ng sagot ay pareho. Wala silang natatanggap na ulat o reklamo tungkol dito. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nanatili ang wallet sa kanyang bulsa at ang tiket sa kanyang kamay. Dumating ang araw na kailangan na niyang mag-claim ng premyo. Ibinigay niya ang tiket sa opisina ng loto at mula roon, tumanggap siya ng malaking-laking halaga. Ang una niyang ginawa, binilhan niya si Benok ng mas maayos na damit at sinigurong busog ang bata sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Ngunit hindi niya ito ginawang dahilan upang biglang magbago ng ugali. Nanatiling mapagpakumbaba si Mang Isidro. Benok, hindi tayo dapat malasing sa pera. Tandaan mo, galing lang ito sa papel na pinalad tayong mahawakan. Ang mahalaga, maging masaya tayo sa simpleng buhay at sa pagkakataong makatulong sa iba. Aniya habang pinapaliwanag sa bata ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Manong, hindi po talaga kayo magbabago? Tanong ni Benok, tila nag-aalangan. Bakit ako magbabago? Ang pera nauubos. Pero ang pagkatao dapat di nagbabago. Sagot ni Mang Isidro na may mahinang ngiti. Simula noon, pinili ni Mang Isidro na mamuhay ng simple pa rin. Sa halip na bumili ng mamahaling sasakyan o malaking bahay, inilaan niya ang malaking bahagi ng kanyang napanalunan sa pagtulong sa mga batang lansangan. Nagpatayo siya ng maliit na paaralan at libreng silungan para sa mga palaboy na bata tulad ni Benok. Ang natitira ay ginamit niya upang tiyakin na may maayos na tahanan sila ni Benok at ilang negosyo upang maipagpatuloy ang pagtulong sa komunidad. Para kay Mang Isidro, ang 500 million pesos ay hindi lamang pera. Isa itong simbolo ng biyaya at pagkakataon na magbigay ng liwanag sa iba, lalo na sa mga tulad niyang dumaan sa matinding hirap. Sa kabila ng kanyang yaman, hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling at nananatili siyang simpleng tao na ang tanging hangarin ay magpatuloy sa pag-asa at pagbibigay ng pag-asa sa iba. Matapos matanggap ni Mang Isidro ang malaking jackpot, dinala siya ng tagapamahala ng loto sa isang maayos na opisina at inirekomenda ang serbisyo ng isang financial advisor upang matulungan siyang pangasiwaan ang napanalunang pera. Dito niya nakilala si Armand Guevara, isang magalang at bihasang tagapayo sa larangan ng negosyo at pinansyal na pamamahala. Sir Isidro, bungad ni Armand nang unang silang magkita. Isang karangalan po na makatulong sa inyo. Gusto ko pong ipakita kung paano natin mapapalago ang inyong mga natanggap. Sa kabila ng pagiging magalang ni Armand, naramdaman agad ni Mang Isidro ang sinseridad nito. Sa mga unang linggo ng kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Armand ang iba't ibang paraan upang hindi lang mapanaili, kundi mapalago pa ang pera. Manong, maganda pong mag-invest sa agrikultura. Suwestyon ni Armand. Alam ko pong galing kayo sa probinsya at may kaalaman sa pagtatanim. Kung maglalagay tayo ng pondo sa malalaking sakahan at makabagong teknolohiya,
Tiyak na magiging matagumpay ito. Nag-isip si Mang Isidro, tama ka, ang lupa ang bumuhay sa akin dati. Baka ito rin ang magbigay buhay sa mas maraming tao. Gamit ang bahagi ng kanyang pera, unti-unting nagpatayo si Mang Isidro ng mga modernong taniman. Sa tulong ni Armand, nagkaroon siya ng mga makabagong makinarya para mapabilis at mapabuti ang ani. Pinili niyang man-invest sa organikong pagtatanim, hindi lamang para kumita kundi para makatulong din sa kalikasan. Nakipag-ugnayan siya sa mga dating kaibigang magsasaka sa probinsya, binigyan sila ng mga trabaho at sinigurado niyang patas ang pasahod sa kanila. Isidro, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Nakakatuwang isipin na nakakagawa tayo ng trabaho para sa iba. Wika ni Armand sa isang pagpupulong nila. Oo, gusto ko talagang makatulong. Hindi na ako bata at kung di rin lang makatutulong sa kapwa, anong saysay ng lahat ng ito? Sagot ni Mang Isidro. Habang lumalago ang negosyo, unti-unting inampon ni Mang Isidro si Benok. Matagal nang naging parang tunay na anak ang bata sa kanya. Ngunit ngayon ay formal na nilang isinapinal ang legal na proseso. Sa bagong papel na hawak ni Benok, kitang-kita ang kanyang ngiti nang tuluyan na siyang maging Benok de Luna. Pinasok ni Mang Isidro si Benok sa isang mahusay na paaralan kung saan natutunan ng bata ang higit pa sa mga pangarap niyang abutin. Benok, sabi ni Mang Isidro habang pauwi silang mag-ama mula sa unang araw ng klase, ito na ang simula ng mas maganda mong kinabukasan. Pagbutihin mo lang lagi. Opo Manong, tatay, masayang tugon ni Benok. Papangako ko po na magiging mabuti akong estudyante. Sa loob lamang ng ilang taon, halos hindi na makapaniwala si Mang Isidro sa kung gaano kalayo na ang narating niya. Mula sa pagyuging palaboy na nilalait at tinataboy, siya na ngayon ang tumutulong sa iba. Lumago ang kanyang agrikultural na negosyo at nagsimula rin siyang magpatayo ng mga proyektong pabahay para sa mga pamilyang walang tirahan. Sa kanyang paningin, ang yaman na natamo niya ay walang kabuluhan kung hindi ito maibabahagi sa nangangailangan. Isidro, isang araw kay sinabi ni Armand, ang bilis ng paglago ng negosyo mo. Marami ka nang nabigyan ng bahay at hanap buhay. Marami rin ang humahanga sa iyo ngayon. Armand, ang totoo, hindi ko naman talaga iniisip ang paghanga ng iba. Ang mahalaga lang sa akin, may tahanan ang mga pamilyang dati nasa lansangan. At kahit paano, nagagamit ko ang pera sa tama, sagot ni Mang Isidro. Bagamat may kakayahan na siyang bilhin ang kahit anong marangyang bagay, pinili ni Mang Isidro na panatilihing simple ang kanyang pamumuhay. Tumira siya sa isang maayos ngunit di marangyang bahay, nagbihis ng simpleng damit at tumuloy sa dati niyang ugaling hindi tumanggap ng anumang labis na atensyon. Bakit po hindi kayo bumili ng malaking mansion o sports car, tatay? Minsang tanong ni Benok. Anak, ang mansion at kotse, hindi yan ang nagpapaligaya sa tao. Mas masarap ang pakiramdam na alam mong may natulungan ka, sagot ni Mang Isidro, sabay tapik sa balikat ng anak. Sa araw-araw, patuloy na nagtatagumpay ang mga negosyo ni Mang Isidro. Ang kanyang mga taniman ay nagbebenta ng organikong produkto na hinahanap ng merkado. Ang kanyang mga pabahay ay nagbibigay ng tahanan sa libu-libong tao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nanatiling mapagkumbaba si Mang Isidro. Sa bawat taong nagpapasalamat sa kanya, ang kanyang sagot ay palaging, "Ako'y instrumento lang, ang biyaya'y galing sa langit." Hindi nagtagal, ang pangalan ni Mang Isidro ay umikot sa iba't ibang sulok ng bansa. Mula sa malalaking negosyo ng agrikultura hanggang sa mga proyektong pabahay, ang bawat hakbang niya ay naging kwento ng tagumpay at pagtulong. Ang mga pahayagan ay naglabas ng istorya tungkol sa simpleng magsasakang naging milyonaryo at tumutulong sa mahihirap. Ang social media ay napuno ng mga larawan ng mga proyektong natapos niya. Mga tahanang muling nagbibigay ng dignidad sa mga pamilyang dati walang masilungan at mga kabataang natutulungan ng scholarship fund na kanyang sinimulan. Sa kabila ng pagiging simple ni Mang Isidro, hindi maiwasang marami ang humanga at magpakitang gilas upang makalapit sa kanya. Sa bawat tagumpay niya, tila mas dumami ang mga taong gustong makibahagi sa kanyang yaman.
Ang ilan ay taimtim na humihingi ng tulong, ngunit ang iba'y may ibang intensyon. Isa na rito si Leonard Ocampo, isang negosyanteng kilala sa pagiging tuso at madulas sa kanyang mga transaksyon. Manong Isidro, malumanay na sabi ni Leonard nang unang beses silang magkita. Ang ganda po ng ginagawa niyo. Sa tingin ko, may napakagandang oportunidad na pwedeng palaguin ang inyong pera. Kapag po pumasok kayo sa partnership namin, tiyak na magdodouble ang inyong investment. Sa simula, pila maayos at magalang si Leonard. Ipinakita niya kay Mang Isidro ang kanyang mga plano, mga blueprint ng kondominium na balak itayo at mga papeles na mga lupaing bibilhin daw nila. Ang lahat ay tila perpekto at dahil sa naipon niyang tiwala mula sa mga naunang tagumpay, nakumbinsi si Mang Isidro na maglabas ng malaking halaga. Alam mo Leonard, hindi ako sanay sa ganitong kalakihan ng transaksyon, sabi ni Mang Isidro habang pinipirmahan ng isang kontrata. Pero gusto ko ang ideya na mas marami pang tao ang matutulungan nito. Oo naman, Manong. Ako rin gusto kong makatulong. Kaya ko rin po ito ginagawa. Sigurado po akong hindi kayo magsisisi. Sagot ni Leonard habang ngiping-ngipi. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Mang Isidro ang ilan sa mga papeles na hindi tumutugma sa unang ipinakita. Nagsimulang magkaroon ng mga reklamo mula sa ibang tao na hindi nabayaran at lumabas ang mga balitang may mga pekeng dokumento sa ilan sa mga transaksyon ni Leonard. Sa bawat tanong ni Mang Isidro, palaging may mahabang paliwanag si Leonard. Manong, maliit na aberya lang po ito. Wala pong dapat ikabahala, laging sagot ni Leonard. Subalit sa kabila ng mga paliwanag, lalong lumala ang sitwasyon. Nalaman ni Mang Isidro na ang ilan sa mga perang nilaan niya para sa mga proyekto ay naibulsa na pala ng mga tauhan ni Leonard. Hindi naging madali para kay Mang Isidro ang tanggapin na may mga taong handang manloko kahit napakalinaw ng kanyang layunin ang tumulong sa iba. Sa bawat araw na lumipas, pakiramdam niya'y unti-unti siyang pinapalibutan ng mga taong hindi totoo. Paano nangyari ito? Tanong ni Mang Isidro sa kanyang tagapayo, si Armand. Akala ko ba maayos na tao si Leonard? Manong, nagkamali rin ako. Naging kampante ako dahil sa dami ng magagandang ideya niya. Hindi natin inasahan na ganito ang mangyayari, sagot ni Armand na bakas ang pagsisisi sa kanyang boses. Kahit masakit, hindi basta sumuko si Mang Isidro. Sa tulong ng mga abogado at masusing investigasyon, unti-unti nilang natukoy ang mga nawawalang pera at nabawi ang karamihan dito. Sinampahan nila ng kaso si Leonard, na kalauna ay tumakas at hindi na natuntun. Bagamat nakuha nila pabalik ang malaking bahagi ng nawala, hindi na iwasan ni Mang Isidro na maramdaman ang matinding pagkabigo at trauma. Bakit ganun, Armand? Tanong ni Mang Isidro isang gabi habang nag-uusap sila. Ang akala ko, kapag tumulong ka, magiging maayos ang lahat. Pero bakit may mga taong manluloko? Manong, kahit po sa mundo ng kawanggawa, may mga tao pa ring sakim. Hindi natin hawak ang ugali ng iba. Pero isa lang ang sigurado, hindi nagkamali ang puso niyo sa pagtulong, sagot ni Armand. Mula noon, nagdesisyon si Mang Isidro na maging mas maingat sa bawat hakbang. Hindi na siya basta-bastang tumatanggap ng mga proposal at mas inuna niya ang mga proyektong hindi nangangailangan ng masyadong maraming kasosyo. Naging mas tahimik na rin ang kanyang buhay. Hindi na siya basta nagpapakita sa media at mas pinili niyang maging pribado sa kanyang mga plano. Manong, bakit po bigla kayong umiiwas sa mga tao? Minsang tanong ni Benok. Hindi ako umiiwas, anak. Mas gusto ko lang ng katahimikan. Mas maganda rin kung tahimik tayong tumutulong, di ba? Sagot ni Mang Isidro habang nakangiti. Sa bawat araw, pilit niyang binubuo ang kanyang tiwala sa mundo. Bagamat hindi na niya mabura ang sakit ng panloloko ni Leonard, natutunan niyang gamitin ang karanasang iyon bilang gabay para sa mas maingat na buhay. Mas tumutok siya sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong, mga batang lansangan, pamilyang nawalan ng tahanan at mga magsasakang nangangarap ng mas maayos na buhay. Sa huli, ang kanyang pagtulong ay nanatiling totoo at taus-puso, kahit sa likod ng mas mahigpit na pagbabantay.
Pagsapit ng kanyang ika-70 taong paarawan, muling nanumbalik si Mang Isidro sa isang pamumuhay na tahimik at malayo sa atensyon. Sa kabila ng dami ng kanyang naitulong, pilit niyang iniiwasan ang mga kamera at mikropono na gustong itanghal siya bilang bayani. Hindi niya naisin ang papuri o parangal. Para sa kanya, ang simpleng pamumuhay ang tunay na gantimpala. Sinimulan niyang palitan ang kanyang pananamit. Itinabi niya ang magagara at bagong biling kasuotan na minsang ipinalit sa dating punit-punit na damit. Muli siyang nagsuot ng simpleng kamiseta at kupas na pantalon. Bumalik din siya sa makalumang tsinelas, ang paborito niyang sinusulsi ng sarili niyang kamay tuwing ito'y nasisira. Hindi nagtagal, ang anyo ni Mang Isidro ay tila bumalik sa dati. Gusgusin, payak at halos hindi makilala ng mga dating nakakakita sa kanya. Ang simpleng anyong ito ay naging para sa kanya isang kalasag. Sa panlabas na anyo, muli siyang nagmistulang ordinaryong tao, isang karaniwang mamamayan na walang dalang yaman o impluensya. Kahit sa mga nagdaang taon ay nanatili siyang mayaman sa kabuhayan, ang pagbabalik sa dating itsura ay tila pagbabalik din sa kapayapaang dati niyang tinatamasa. Isang araw, matapos ang mahabang lakad sa parke, napagpasyahan niyang pumasok sa isang kilalang 5-star hotel. Noon pa'y wala siyang pagkakataong maranasan ang ganitong lugar. Iniisip niyang subukang mag-check-in, magpahinga sa isang malambot na kama, at maranasan ang buhay na tila banyaga sa kanya. Hindi ito dahil gusto niyang magyabang, kundi gusto lang niyang subukan kung ano ang pakiramdam ng ginhawa sa loob ng isang marangyang hotel, kahit minsan lang sa kanyang payak na pamumuhay. Sa kanyang pagpasok sa lobby, agad siyang napansin ng gwardiya. Tumigil ito at nagmasid sa kanya mula ulo hanggang paa. Mula sa luma niyang tsinelas hanggang sa kupas niyang polo. Halatang may alinlangan ang gwardiya. Sa paglapit ni Mang Isidro sa reception desk, mas naging halata ang tahimik na pagtutulakan ng tingin sa pagitan ng gwardiya at ng receptionist na si Jessa. "Good afternoon po, sir. Kayo po ba'y may reservation?" tanong ni Jessa. Subalit halata sa tono ng kanyang boses na may halong pagdududa. "Wala po. Gusto ko lang sanang mag-check-in ang isang gabi." Mahinahong sagot ni Mang Isidro habang iniabot ang kanyang identification card. Sumulyap si Jessa kay Albert, ang gwardiya, at sabay silang nagkatinginan na tila ba nagtatanong ng anong gagawin natin. "Pasensya na po, pero baka mas maganda pong maghanap na lang kayo ng ibang lugar. Mukha pong fully booked kami ngayon," sabi ni Jessa habang pinipilit huwag matawa. "Fully booked ba talaga?" tanong ni Mang Isidro, hindi dahil sa galit kundi sa pagkalito. Opo, sir. Fully booked po talaga," sagot ni Jessa. Subalit hindi mapigilan ang bahagyang pagtawa habang umiiling si Albert sa likod niya. Halos narinig ni Mang Isidro ang bulungan ng ilang staff sa gilid ng reception area. Sino naman kasi ang papasok sa 5-star hotel na ganyan ang itsura? Isa sa kanilang nagtawanan. Narinig din ito ni Mang Isidro, ngunit pinili niyang huwag na lamang patulan. Hinawakan niya ang kanyang identification card at muling isinuksok sa kanyang bulsa. Napatingin siya kay Jessa, nagbitiw ng mahinang ngiti, at sinabing, "Pasensya na kung nakabahala ako sa inyo. Aalis na lang ako." Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng hotel. Habang papalayo, naririnig pa rin niya ang mahihinang pagtawa ng mga staff sa loob. Bawat hakbang niya'y tila mas mabigat. Hindi dahil sa galit, kundi sa kalungkutang naramdaman niya. Iniisip niya kung bakit ang kanyang itsura, ang simpleng anyo na minsan na niyang ginamit upang umiwas sa atensyon, ang siyang ring naging sanhi ng pangungutya ng iba. Naglakad siya pabalik sa parke, kung saan ang hangin ay sariwa at tahimik. Naupo siya sa isang upuan sa ilalim ng malaking puno. Binuksan niya ang kanyang lumang bag, inilabas ang bote ng tubig at humigop ng dahan-dahan. Tahimik niyang pinagmasdan ang langit na unti-unting nilulukuban ng papalubog na araw. Ang ganda pa rin ng araw kahit na ano pa ang mangyari, bulong niya sa sarili. Naisip niyang kahit papaano, may mga lugar pa rin kung saan hindi ka hinuhusgahan ng iyong suot o ng iyong anyo. Ngunit ang karanasang sa iyon sa hotel ay tumatak sa kanyang isipan. Isang paalala na kahit ano pa ang iyong nagawa o naabot sa buhay, may mga tao pa rin na mabilis humusga batay lamang sa panlabas na anyo.
Sa gitna ng tahimik na parke, muling napaisip si Mang Isidro. Dito, walang mga receptionist o gwardiya. Walang mga alingasaw ng aircon o kislap na mga chandelier. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ang lugar na ito, para sa kanya, ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga marangyang hotel o mga malalaking gusali. Sa ilalim ng lilim ng punong iyon, muling bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Makalipas ang 5 minuto mula ng mapahiya at mapagtawanan sa hotel, muling lumapag si Mang Isidro sa harap ng marangyang pasukan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang malambot na ugong ng kanyang pribadong jet ay nagbigay buhay sa madilim na kalangitan. Bumaba mula sa eroplano si Mang Isidro, nakasuot pa rin ng kanyang simpleng damit. Kasama ang binata sa kanyang tabi, si Benok, na ngayoy kilalang CEO ng isang matagumpay na kumpanya sa larangan ng teknolohiya. Sa pagbaba pa lamang nila, tumigil ang bawat kilos sa paligid. Ang gwardyang si Albert, na kanina lamang ay pabirong iniringan ang matanda, ay nanlaki ang mga mata. Maging ang receptionist na si Jessa ay natulala, hindi makapaniwala sa eksenang kanilang nasasaksihan. Iyon ba? Iyon ba ang eroplano niya? Mahina niyang tanong kay Albert. Hindi maaaring siya yon. Baka ibang tao lang yan, ani Albert na halos hindi na makahinga. Ngunit lumapit si Mang Isidro, tinanggal ang sombrerong bahagyang tumatakip sa kanyang mukha at numiti sa dalawa. Si Benok naman ay naglakad papunta kay Jessa, inabot ang business card nito at may malumanay ngunit matalas na pahayag. Ang taong tinanggihan ninyo kanina, siya ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko, sabi ni Benok. Siya ang rason kung bakit ako narito ngayon. Manong Isidro, pasensya na po, hindi namin alam. Halos magkandautal si Jessa, hindi malaman kung paano aayusin ang sitwasyon. Pasensya na po talaga sir, sabad naman ni Albert. Wala kaming intensyong. Maingat na tinaas ni Mang Isidro ang kamay upang patahimikin ang dalawa. Hindi galit ang kanyang itsura, kundi isang mapayapang ekspresyon na nag-iiwan ng bahagyang hiya sa mga kaharap. Huwag kayong mag-alala, nauunawaan ko, kalmado niyang sinabi. Kaya nga ako nagsusuot ng ganito. Gusto kong maramdaman muli ang pagiging simpleng tao. Hindi ko rin naman gusto ang espesyal na trato. Nagtipon-tipon ang ilang mga staff sa lobby, natutulala sa buong eksena. Sa isang sulok, may kumuha ng video gamit ang cellphone, nahuli ang bawat salita at kilos. Napansin ito ni Benok, ngunit hindi niya ito pinigilan. Alam niyang ang pangyayaring ito ay isang mahalagang leksyon na dapat makita ng marami. Makalipas ang ilang oras, kumalat na sa social media ang video ng insidente. Nakita ng buong bansa kung paano tinanggihan si Mang Isidro sa unang pagkakataon at kung paano siya bumalik sakay ng kanyang pribadong jet. Ngunit higit pa rito, naging mas kapansin-pansin ang kanyang reaksyon, ang mapayapang pagtanggap ng paghingi ng tawad at ang hindi niya pagpapakita ng galit. Libo-libong tao ang nagbahagi ng video. Nagbigay pugay ang karamihan sa kabaitan ni Mang Isidro at sa kanyang pagpapakumbaba. Napansin din ng mga netizen ang kwento ni Benok, ang batang lansangan na ngayon ay CEO, at kung paano pinalaki at ginabayan ni Mang Isidro. Hindi lamang sila naantig sa yaman at impluwensya ng matanda, mas lalong hinangaan nila ang kanyang puso. Aba, ibang klase pala ang lolo na yan. Pero kahit mayaman na siya, hindi siya nagbago. Komento ng isang netizen. Ang ganda ng leksyon dito. Huwag kang manghusga ng tao sa panlabas nilang itsura. Sabi naman ng isa pang nagbahagi ng video. Maging ang mga personalidad sa telebisyon at kilalang mga influencer ay nagbigay ng kanilang saloobin. Naglabasan ang mga artikulo sa pahayagan at online platforms na nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging mabuti sa kapwa, anuman ang kanilang anyo. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong dumami ang bumilib kay Mang Isidro. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang asal at prinsipyo. Samantala, sa hotel, nagtipon ang management team upang pag-usapan ang nangyari. Inabot ni Jessa at Albert ang kanilang mga resignation letter, ngunit pinigilan sila ng kanilang manager.
Huwag niyo munang gawing desisyon iyan, sabi ng manager. Imbes na umalis, bakit hindi ninyo gawing aral ito? Humingi kayo ng tawad kay Sir Isidro at ipakita ninyo na natutunan ninyo ang inyong pagkakamali. Hindi nagdalawang isip sina Jessa at Albert. Nang muling bumalik si Mang Isidro sa hotel kinabukasan, sinalubong nila ito ng buong pagpapakumbaba. Ang kanilang mga ulo ay nakatumo at baka sa kanilang mga muka ang taos-pusong pagsisisi. Manong Isidro, pasensya na po talaga sa mga sinabi namin kahapon. Hindi po namin kayo naintindihan. Mahinang sabi ni Jessa na halos pabulong ang tono. Sir, mali po kami, dagdag ni Albert. Hindi po namin kayo trinato ng tama. Ngumiti si Mang Isidro. Ang kanyang mga matay puno ng awa, ngunit may kasamang aliwalas. Nauunawaan ko kayo, hindi naman ako galit. Ang mahalaga, natututo tayo mula sa mga pagkakamali. Sa mga susunod na araw, mas naging maingat ang hotel sa pagtrato sa kanilang mga bisita. Ang staff ay nagkaroon ng training upang maunawaan ang kahalagahan ng pantay na pagtingin sa lahat. Si Jessa at Albert, na dati padalos-dalos sa paghuhusga, ay naging mas mapagpakumbaba at maingat. Ang insidente ay naging malaking aral, hindi lamang para sa hotel kundi para sa marami. Napagtanto ng lahat na ang panlabas na anyo ay hindi dapat maging basehan ng respeto. Ang bawat tao, anuman ang suot o itsura, ay may kuwento sa likod na nararapat pakinggan at bigyang halaga. Sa huli, ang pangyayaring iyon ay nagpatibay lamang sa pangalan ni Mang Isidro bilang isang simbolo ng kabaitan, pagpapakumbaba at pag-unawa sa kapwa. Matapos kumalat ang balita tungkol sa hindi inaasahang insidente sa hotel, hindi na mapigilan ang pag-usbong ng kwento ni Mang Isidro sa mga tao. Mula sa simpleng magsasakang napunta sa lansangan, hanggang sa maging multimilyonaryo at piniling manatiling mapagpakumbaba, siya'y naging inspirasyon ng marami. Lalo pang tumingkad ang kanyang pangalan dahil sa alma niyang reaksyon sa pagkutya ng iba. Sa kabila ng kanyang edad, nagamit ni Mang Isidro ang popularidad na ito bilang isang oportunidad. Sa halip na magalit sa nangyari o huminto sa pagtulong, ginamit niya ang atensyon ng publiko upang lalong maitaas ang kamalayan sa mga mahihirap na nangangailangan. Ang kanyang kwento ay nag-udyok sa mga tao na magbigay ng suporta at magdonasyon. Hindi nagtagal, sinimulan niyang itayo ang kanyang pangarap na foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga homeless at mga batang lansangan. Benok, isang araw ay sabi ni Mang Isidro sa kanyang ampon na ngayoy ganap ng CEO, "Ano sa palagay mo kung magtayo tayo ng isang lugar kung saan pwedeng manatili ang mga taong walang bahay? Isang lugar kung saan hindi nila kailangang mag-alala sa pagkain at tirahan." Magkaharap sila sa isang maliit ngunit maayos na opisina. Si Benok, na dating sanay lamang maglakad sa maruruming lansangan, ngayon ay nakaupo na sa isang eleganteng swivel chair at nakikinig ng seryoso. "Maganda po yan, tatay. Isa itong bagay na matagal na nating napag-uusapan. Baka ito na ang tamang panahon," sagot ni Benok, habang hawak ang isang laptop at nagpapakita ng mga detalye ng potensyal na lokasyon. "Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang magagastos natin," dagdag ni Mang Isidro. "Ang mahalaga, makapagbibigay tayo ng lugar kung saan mararamdaman nilang may nagmamalasakit." Makalipas ang ilang buwan, opisyal nang inilunsad ni Mang Isidro ang Isidro Foundation for Homeless and Children. Ang mga unang proyektong sinimulan nila ay mga halfway homes, mga pansamantalang tirahan para sa mga walang bahay. Sa mga bahay na ito, nagkaroon ang mga tao ng malinis na kwarto, mainit na pagkaing araw-araw at mga libreng serbisyong medikal. Ang mga batang lansangan naman ay nagkaroon ng mga libreng klase, tutorial, at mga aktibidad na nagtutulak sa kanila upang muling mangarap. "Tatandaan ninyo," sabi ni Mang Isidro sa unang araw ng pagbubukas ng kanilang pinakamalaking halfway home, "na kahit ano ang mangyari, lagi kayong may matatawag na tahanan dito." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga naroroon. May mga batang umiiyak, mga magulang na halos hindi makapaniwala
na magkakaroon sila ng sariling higaan at hapagkainan. Ang bawat ngiti at pasasalamat na natanggap ni Mang Isidro at ng kanyang team ay tila ba higit pa sa kahit anong yaman na makakamit sa mundo. Mabilis na lumaganap ang kwento ng Isidro Foundation. Hindi lamang ito naging balita sa mga lokal na pahayagan, kundi umabot din ito sa mga international humanitarian forums. Maraming mga dayuhang organisasyon ang nagpakita ng suporta na laling nagbigay daan upang palawakin pa nila ang mga programa. Isa sa mga proyektong sinimulan ni Mang Isidro ay ang Scholarship for Hope, isang inisyatibong nagbibigay ng full scholarship sa mga batang lansangan. Dito, hindi lamang sila binibigyan ng oportunidad na mag-aral sa mga magagandang paaralan, kundi tinuturuan din sila ng mga practical skills tulad ng pagtatanim, pagpoprograma ng computer at pagnenegosyo. Hindi sapat na bigyan lang natin sila ng bahay. Paliwanag ni Mang Isidro sa isang pulong kasama ang kanyang mga board members. Kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Talagang ang dami niyong naisip na proyekto, tatay. Sabi ni Benok na ngayon ay naging kanang kamay ni Mang Isidro sa pagpapatakbo ng foundation. Pero hindi niyo po ba naiisip na magpahinga na lang? Napakarami niyo na pong nagawa, ngunit ngumiti lamang si Mang Isidro. Benok, hindi pa tapos ang laban. Hanggat kaya ko pang tumayo, tutulong pa rin ako. Hindi ba't kaya naman tayong biniyayaan ay para din magbahagi sa iba? Sa kabila ng kanyang edad, naging mas masigla si Mang Isidro kaysa dati. Araw-araw ay bumibisita siya sa iba't ibang site ng kanilang foundation. Hindi siya pumapayag na nakatali lamang sa opisina. Nais niyang personal na makita ang mga buhay na nababago. Minsan, tumutulong pa siyang magpakain sa mga bata, nagkukwento sa kanila tungkol sa kanyang kabataan, at tinutulungan silang mag-isip ng mga pangarap. Tandaan niyo mga anak, wika niya sa isang grupo ng mga batang tinuturuan ng alphabets. Kahit mahirap ang simula, pwede pa rin kayong maging matagumpay. Ako, walang-wala noon. Pero dahil hindi ako sumuko, nakarating din ako rito. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Unti-unting lumalim ang respeto ng publiko sa kanya. Hindi na siya tiningnan bilang simpleng milyonaryo o negosyante. Kinilala siya bilang isang tao na hindi nalimutan kung paano ang maging mahirap at patuloy na tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Naging inspirasyon si Mang Isidro sa lahat. Mga bata, matanda at kahit mga kilalang tao sa lipunan. At habang patuloy niyang ginagampanan ang kanyang misyon, mas lalong nagiging malinaw ang mensahe ng kanyang buhay. Hindi na susukat sa yaman ang tagumpay ng isang tao, kundi sa kung paano niya nagagamit ang kanyang tagumpay upang itaas ang iba. Matapos kumalat ang video ng insidente sa hotel, hindi naging maganda ang resulta para kina Albert at Jessa. Dahil sa negatibong atensyong nakuha ng kanilang ginawa, maraming mga tao, lalo na ang mga regular na kliyente ng hotel, ang nanawagan na panagutin sila. Naging laman ng balita at social media ang kanilang pangalan at mabilis na naapektuhan ang reputasyon ng hotel. Hindi nagtagal, tinawag sila ng kanilang manager sa opisina. Albert, Jessa, simula ng manager habang maigpit ang mukha. Alam kong hindi ninyo intensyon na makasakit, pero hindi natin maitatanggi na ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking problema sa ating establishmento. Sir, pasensya na po talaga, sagot ni Jessa na tila naiyak na. Ginawa lang po namin ang akala naming tama noong mga oras na iyon. Alam kong humingi na kayo ng tawad kay Mang Isidro, ani ng manager. Pero sa puntong ito, kailangan nating protektahan ang imahe ng kumpanya. Sa kasamaang palad, hindi na kayo maaaring manatili sa inyong mga posisyon. Si Albert, bagamat halatang masama ang loob, ay tumango ng mabigat. Naiintindihan po namin, Sir. Sa sumunod na mga araw, si Albert na Jessa ay nakaramdam ng bigat sa kanilang konsensya. Bagamat sinubukan nilang maghanap ng bagong trabaho, nahanap nila ang sarili nilang tila wala sa direksyon. Hindi nila maalis sa kanilang isipan ang pangyayaring iyon at kung paano nila trinato si Mang Isidro. Hindi rin nakatulong na sa tuwing nakikita nila ang viral video, naaalala nila ang kanilang mga ginawa at ang kahihiyang dulot nito. Isang gabi, habang naglalakad si Jessa pauwi, nakita niya si Albert na nakaupo sa labas ng isang convenience store. Tila nag-iisip ng malalim. Albert? Tawag niya. Oh, Jessa,
Sagot ni Albert na tila nagulat. Anong ginagawa mo rito? Dumaan lang ako sa tindahan. Ikaw, bakit andito ka lang? Wala. Iniisip ko lang kung ano na bang gagawin ko sa buhay ko. Sagot ni Albert sabay buntong hininga. Napaupo si Jessa sa tabi niya. Ako rin eh. Parang kahit anong gawin ko, hindi ko maalis yung pangyayari sa isip ko. Pakiramdam ko, kahit ilang beses akong humingi ng tawad, kulang pa rin. Tumango si Albert. Alam mo, naisip ko, baka dapat tayong bumalik kay Mang Isidro. Hindi dahil gusto kong may makuha tayo sa kanya, pero dahil gusto kong magpakita ng pagbabago. Nagkatinginan sila ng seryoso. Sa tingin mo, tatanggapin niya tayo? Tanong ni Jessa. Ewan ko, sagot ni Albert. Pero kung talagang mabait siya, kagaya ng sinasabi ng mga tao, baka bigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon. Kinabukasan, pareho nilang tinungo ang opisina ng Isidro Foundation. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, nakita nilang muli si Mang Isidro. Nakaupo ito sa isang maliit na mesa, abala sa pagsusuri ng mga papeles. Manong Isidro, bungad ni Jessa, halos hindi makatingin ng diretso sa matanda. Napatingala si Mang Isidro at ngumiti. Oh, kayo pala. Kumusta? Manong, sabi ni Albert. Hindi namin alam kung tatanggapin niyo pa kami rito pero gusto lang naming humingi ulit ng tawad. Alam naming napakalaki ng kasalanan namin noon. Sobra po kaming nagsisisi sa ginawa namin, dagdag ni Jessa. At kung papayag po kayo, gusto naming bumawi. Kahit ano pong trabaho ang pwede niyong ipagawa sa amin, tatanggapin po namin. Iningnan sila ni Mang Isidro. Hindi maipinta ang mukha kung galit o naaawa. Sa loob ng ilang sekundo, nanatili itong tahimik. Pagkatapos, isang malalim na hininga ang binitiwan niya. Alam niyo, sabi ni Mang Isidro, hindi madaling magpatawad, lalo na kapag nasaktan ka. Pero kung ako'y magpapadala sa galit o hinanakit, wala ring patutunguhan. Naniniwala ako na lahat tayo ay may kakayahang magbago. Nagkakatinginan sina Albert at Jessa, tila hindi makapaniwala sa narinig. Kung talagang seryoso kayo sa sinabi ninyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero ito lang ang hiling ko. Magtrabaho kayo ng buong puso at gamitin niyo ang inyong natutunan upang tumulong sa iba, dagdag ni Mang Isidro. Simula noon, naging bahagi ng Isidro Foundation sina Albert at Jessa. Sinimulan nila sa pinakamababang posisyon, nagpapakain sa mga bata, nag-aayos ng mga donasyon at tumutulong sa mga proyektong pabahay. Hindi nagtagal dahil sa kanilang dedikasyon at tiyaga, umangat ang kanilang mga responsibilidad. Si Albert ay naging isang supervisor na namamahala sa logistical operations ng foundation, habang si Jessa naman ay naging tagapamahala ng communications at public relations. Sa bawat araw na lumipas, natutunan nila ang kahalagahan ng tunay na malasakit sa kapwa. Hindi na sila kailanman naging mapanghusga sa kanilang mga nakikilala. Sa halip, sila na ang unang nag-aalok ng tulong at umaakay sa mga nangangailangan. Alam mo, Albert, minsang sabi ni Jessa habang nag-aayos ng mga relief goods, parang ibang tao na tayo ngayon. Ngumiti si Albert habang binubuhat ang isang kahon ng mga donasyon. Ang totoo, Jessa, si Mang Isidro talaga ang may malaking epekto sa atin. Hindi lang niya tayo binigyan ng pangalawang pagkakataon. Tinuruan din niya tayo kung paano maging tunay na tao. Sa huli, ang dating mapanghusga ay naging aktibong tagapagtaguyod ng kabutihan. Sina Albert at Jessa na dati nagkakamali sa mabilisang paghuhusga ay ngayon naging mga inspirasyon din sa kanilang komunidad. Dahil sa kabaitan ay pagpapatawad ni Mang Isidro, ang dalaway naging bahagi ng isang mas malaking misyon, ang tumulong, magbigay liwanag at ipakita na ang pagbabago ay laging posible. Sa gitna ng abalang pamamahala sa kanyang mga charity projects, hindi akalain ni Mang Isidro na muling magbubukas ang kanyang puso. Isang umaga, habang binibisita niya ang isang community center na ipinayo ng Isidro Foundation, nakilala niya si Aurora Cruz, isang volunteer na abala sa pagtuturo sa mga batang walang akses sa formal na edukasyon.
Si Aurora ay dating guro sa isang pampublikong paaralan, ngunit nagretiro ng maaga upang maglaan ng oras sa pagtulong sa mga nangangailangan. Matagal na siyang nagbo-volunteer sa iba't ibang organisasyon bago pa siya napunta sa proyekto ni Mang Isidro. "Anong tawag mo dyan?" tanong ni Aurora sa isang batang nagpakita ng crayon drawing sa kanya. "Tuko po, ang laki ng tuko," sagot ng bata na may ngiti sa kanyang muka. Napangiti si Mang Isidro habang pinapanood ang eksena. Pamilyar sa kanya ang ganoong mga sandali, ang makita ang kagalakan sa mga batang natutulungan ng kanilang proyekto. Sa pagkakataong iyon, sa isang tahimik na sulok ng room, nilapitan niya si Aurora. "Miss Aurora, mukhang magaling kang makitungo sa mga bata," sabi ni Mang Isidro na may halong biro. "Manong Isidro, kayo pala?" sagot ni Aurora. "Hindi naman sa magaling, mahilig lang talaga akong magturo." Masarap makita yung ngiti nila kahit simpleng bagay lang ang itinuturo mo. "Nakikita ko nga, ang laki ng natutulong mo sa kanila. Salamat sa paglalaan ng oras mo," sagot ni Mang Isidro. "No, Manong, ako dapat ang magpasalamat. Ang ganda ng proyektong to. Kung hindi dahil sa inyo, wala tayong ganitong lugar para sa mga bata." Sa kanilang unang pag-uusap pa lang, ramdam na ni Mang Isidro na iba si Aurora. Mayroon itong mahinahon ngunit matatag na personalidad. Isang taong hindi nag-aaksaya ng salita, ngunit palaging puno ng laman ang sinasabi. Ang kanyang mga matay palaging nakapingin sa mga bata. Tila lagi siyang may nakikitang potensyal sa bawat isa. Habang lumipas ang mga buwan, naging mas malapit ang dalawa. Hindi man sinasadya, madalas silang magkasabay sa pagkain ng tanghalian kapag bumibisita si Mang Isidro sa community center. Palagi nilang pinag-uusapan ang mga proyekto, mga ideya para mas ma-improve ang pagtuturo, paano pa makakahanap ng mas maraming volunteer, at kung paano mas marami pang bata ang maabot ng kanilang foundation. "Alam mo, Manong Isidro," minsang sabi ni Aurora habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape, "ang dami niyong naabot, pero mukhang hindi kayo napapagod. Paano niyo po nagagawa?" Kasi alam kong may mga taong gaya mo na handang tumulong," sagot ni Mang Isidro. "Kapag nakikita ko kayong masaya sa ginagawa niyo, nawawala yung pagod." Natawa si Aurora. "Ako pa, kayo nga itong kahit anong oras andito." Hindi nagtagal, ang kanilang mga usapan ay lumampas pa sa mga proyekto. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga nakaraan, kung paano si Aurora bilang guro ay natutong magtiwala sa kakayahan ng bawat bata, at kung paano naman si Mang Isidro ay natutong magpatuloy sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Natagpuan nila ang maraming pagkakatulad sa isa't isa, ang kanilang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagkakaroon ng simpleng pananaw sa buhay, at ang hindi maitatagong pagnanasa na gawing mas maganda ang mundong kanilang ginagalawan. Sa kabila ng kanilang edad, unti-unting naramdaman ni Mang Isidro at Aurora ang isang bagay na hindi nila inaasahang darating pa. Mula sa simpleng magkaibigan, tila nagkaroon ng mas malalim na koneksyon ang kanilang samahan. Napansin ng mga kasamahan nila sa foundation na mas madalas silang magkasama, at hindi na lamang trabaho ang madalas nilang pinag-uusapan. Naging natural na sa kanila ang magtanong tungkol sa kalagayan ng isa't isa, at sa bawat sagot, mas lalong lumalalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. "Alam mo, Aurora," minsan ay nasabi ni Mang Isidro habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno, "hindi ko akalaing may makikilala pa akong gaya mo. Matagal ko nang tinanggap na para na lang sa foundation ang lahat ng panahon ko. Manong Isidro, ako nga rin. Akala ko tapos na ako sa mga ganitong bagay," sagot ni Aurora. "Pero minsan may mga dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan." Tumango si Mang Isidro. "Siguro nga, hindi ko alam kung anong plano ng Diyos para sa atin, pero masaya akong nakilala kita." Nangyari ang lahat ng natural, hindi nagmadali si Mang Isidro o si Aurora. Hindi nila kailangang magpanggap o magpilit. Ang kanilang simpleng pagmamahalan ay nabuo sa bawat pagtulong nila sa kapwa, sa bawat ngiti ng mga batang natutulungan nila, at sa bawat tahimik na sandaling magkasama sila. Pagkaraan ng isang taon, sa isang napakasimpleng seremonya sa community center mismo,
ikinasal sina Mang Isidro at Aurora. Naroon ang mga bata at pamilyang natulungan nila, ang mga volunteer na naging malapit sa kanila, at ang ilan pang kaibigan mula sa foundation. Wala mang magarbong handaan o mamahaling dekorasyon. Ang seremonya ay puno ng pagmamahal at saya. Ang simpleng oo nila sa isa't isa ay sinamahan ng mga palakpak at hiyawan ng mga bisita, lalo na ng mga bata. Tatay Isidro, Teacher Aurora, congratulations po! Sigaw ng isang batang babae habang inilalapit ang maliit na boke ng bulaklak na gawa sa papel. Napangiti si Mang Isidro at niyakap si Aurora. Salamat mga anak. Hindi magiging ganito kasaya ang araw na ito kung wala kayo. Mula noon, mas lalo pang naging masaya si Mang Isidro at Aurora. Sa kanilang simpleng pagmamahalan, natagpuan nila ang lakas upang mas lalong maglingkod sa iba. Ang kanilang samahan ay hindi lamang nagsilbing inspirasyon sa mga natulungan nila, kundi maging sa mga volunteer at staff ng foundation. Ang dalaway naging patunay na ang pag-ibig, tulad ng pag-asa, ay palaging may tamang panahon. Habang lumipas ang mga taon, hindi napigilan ang paglaganap ng inspirasyon mula sa mga proyekto ni Mang Isidro. Ang simpleng lalaking minsang itinakwil dahil sa kanyang anyo, ngayon ay itinuturing na bayani ng masa. Ang mga halfway houses na itinayo ng Isidro Foundation ay naging kanlungan ng libu-libong pamilyang dati walang tirahan. Ang kanilang mga scholarship programs ay nagbigay daan sa maraming kabataan upang makapag-aral sa magagandang paaralan at maabot ang kanilang mga pangarap. Ang lahat ng ito'y hindi lamang nagiiwan ng mga konkretong gusali o sertipiko, kundi mga buhay na nagbabago sa bawat araw. Isa na sa mga pinakamalaking taga-suporta ng adhikain ni Mang Isidro ay si Benok. Matapos makapagtapos ng kolehiyo at maging matagumpay na negosyante, hindi nakalimutan ni Benok ang kanyang pinagmulan. Isang araw, habang sila ni Mang Isidro ay nag-uusap sa lilim ng isang malaking puno, malapit sa foundation headquarters, nabanggit ni Benok ang kanyang plano. Tatay, bungad ni Benok habang hawak ang isang tablet na puno ng mga sketches at plano. Na-inspire ako sa lahat ng ginagawa mo, kaya naisip ko, ano kaya kung magsimula rin ako ng sarili kong foundation? Napatingin si Mang Isidro sa kanya. Bagyang nagulat ngunit kitang-kita ang tuwa sa kanyang mga mata. Anong klaseng foundation naman ito, Benok? Para sa edukasyon, tatay. Gusto kong magtayo ng mga learning centers para sa mga mahihirap. Iyong mga walang pambili ng libro, walang internet sa bahay. Bibigyan natin sila ng mga kagamitan, mga guro na magtuturo ng libre, at mga training para magkaroon sila ng skills na magagamit sa trabaho, sabot ni Benok na puno ng sigasig. Mumiti si Mang Isidro, proud na proud sa itinuring niyang anak. Napakaganda niyan, anak. Natutuwa ako't hindi mo nakakalimutan ang mga natutunan mo noon. Ituloy mo yan. Nandito lang ako para tumulong kung kailangan mo. Mabilis na umusad ang plano ni Benok. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakapagtayo siya ng unang Benok Learning Center sa isang maliit na bayan sa probinsya. Mula sa mga donasyon ng mga kasosyo niyang negosyante at ng iba't ibang organisasyon, nagkaroon ang center ng mga bagong computer, mga libro sa bawat subject, at isang silid-aralan kung saan ang mga batay pwedeng mag-aral ng walang bayad. Ang mga unang batch ng estudyante ay hindi lamang natutong magbasa at magsulat. Natutunan din nilang magprograma ng simpleng software, magdisenyo ng mga proyekto, at magplano ng kanilang kinabukasan. Benok, isang araw ay tinawag siya ng isa sa mga guro sa center. Gusto lang naming sabihin na sobrang laki ng naitulong nitong center sa mga bata. Ang dami na pong natutong magsulat at may ilan pa ngang gustong maging guro balang araw. Talaga po? Tanong ni Benok habang nakatingin sa isang grupo ng mga batang nagbabasa sa reading corner. Napakasarap pong marinig yan. Sana mas dumami pa ang mga ganitong center sa ibang lugar. Sa bawat tagumpay ng learning centers, mas lalong naging makabuluhan ang legacy ni Mang Isidro. Hindi na lamang siya ang tumutulong. Ngayon, marami na siyang naimpluwensyahan upang magbukas ng kanilang sariling mga charity projects. Ang dating gusgusin na itinaboy sa isang marangyang hotel
ay ngayon itinuturing na simbolo ng kabutihan at pagpapakumbaba. Ang kanyang pangalan ay naging inspirasyon sa libu-libong Pilipino na gustong magbago ng mundo sa pamamagitan ng simpleng pagtulong. Sa maraming okasyon, tuwing may community event o groundbreaking ceremony para sa bagong proyekto, maraming kabataang lumalapit kay Mang Isidro. Isa na ripo, si Lea, isang 16 anyos na scholar mula sa Isidro Foundation na ngayoy isang volunteer teacher sa isa sa mga learning centers ni Binoc. Sir Isidro, sabi ni Lea habang hawak ang isang sulat, maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-aral. Na yun po, kaya ko nang mangturo sa iba, tulad ng ginawa niyo sa amin noon. Inabot ni Mang Isidro ang sulat at tiningnan ang masinop na sulat kamay ni Lea. Lea, hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ikaw ang gumawa ng paraan para makamit mo ang mga pangarap mo. Salamat din at patuloy mong tinutulungan ang iba. Ngumiti si Lea, tila naluha sa simpleng papuri ng matanda. Pero kung wala po kayong nagawa nun, hindi ko mararating ito. Kaya po balang araw, gusto kong maging katulad nyo. Gusto ko pong magtayo rin ng sarili kong school para sa mga bata. Siguradong magagawa mo yan, Lea, sabi ni Mang Isidro habang tinatapik ang balikat ng dalagita. Patuloy ka lang. Kapag dumating na ang tamang panahon, alam kong magiging mas magaling ka pa sa akin. Habang patuloy na umuunlad ang mga proyekto ni Mang Isidro at Beno, mas lalong nag-ugat ang mga kwento ng tagumpay sa bawat komunidad na kanilang naaabot. Ang dating simpleng matanda na halos walang makain noon ay ngayon nagsisilbing ilaw sa landas ng maraming Pilipino. Maging sa mga eskwelahan at simbahan, nagkakaroon ng mga programa kung saan itinuturo ang kanyang kwento bilang halimbawa ng pananampalataya, pagsisikap at kabutihan ng puso. Kung nagawa ni Mang Isidro na magsimula sa wala at tumulong sa napakarami, tayo rin kaya natin, wika ng isang guro sa kanyang klase. Ang mga estudyante naman sa murang edad ay naglalayon na maging bahagi ng pagbabago. Balang araw, sabi ng isa sa kanila, gusto ko ring makapagpatayo ng foundation tulad ng kay Mang Isidro para makakatulong din ako sa ibang tao. Sa bawat puok na abot ng kanilang mga proyekto, ang pangalan ni Mang Isidro ay bumubulong ng isang simpleng mensahe. Ang kabutihan ay hindi kailanman mawawalan ng halaga. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting bumagal ang hakbang ni Mang Isidro. Hindi na tulad noong una na halos araw-araw siyang naroroon sa bawat groundbreaking ng kanyang mga proyekto o sumasama sa mga field visits sa malalayong lugar. Sa edad na higit 80, ramdam na niya ang bigat ng panahon. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang magpatuloy siyang maglingkod. Kahit na minsan ay kailangan na niyang umasa sa tungkod upang makalakad ng maayos, hindi kailanman nawala ang kanyang enerhiya sa pakikinig sa mga kwento ng iba, sa pagbibigay ng payo, at sa pagtulong kahit sa simpleng paraan. Isidro, sabi ni Aurora isang umaga habang umiinom sila ng salabat sa kanilang maliit na kubo sa probinsya. Hindi ba dapat magpahinga ka na muna? Sapat na ang nagawa mo. Napakarami nang natulungan ng foundation mo, pati na rin ng mga anak natin sa proyekto. Ngumiti si Mang Isidro, hinagod ng kanyang malapad na palad ang kamay ni Aurora. Aurora, kaya pa naman. Basta't kaya pa ng katawan ko, bakit titigil? Sa simpleng pakikinig lang sa kanila, parang alam kong nakakatulong pa rin ako. Sa totoo lang, pinili ni Mang Isidro na magretiro sa probinsya, hindi dahil gusto niyang tumigil. Gusto lang niya ng tahimik na lugar kung saan maaari siyang magmuni-muni. Ang kanilang tahanan ay napapaligiran ng mga punong kahoy at maliliit na taniman ng gulay. Sa umaga, ang huni ng mga ibon ang gumigising sa kanila, at sa gabi, ang malamig na simoy ng hangin ang kanilang kasamang humimbing. Sa gitna ng katahimikan, mas nararamdaman niya ang kapayapaan, ngunit sa bawat araw ang kanyang misyon ng pagtulong ay nananatili sa kanyang puso. Madalas pa ring bumisita sa kanya ang mga taong minsan na niyang natulungan. Minsan, may dumarating na dating scholar na ngayon ay guru na, nagdadala ng mga prutas mula sa kanilang taniman. Minsan, may mga magulang na dating nabigyan ng pabahay ang magdadala ng mga alagang manok bilang pasasalamat.
Sa bawat bisita, naririnig ni Mang Isidro ang kanilang mga kwento. Kung paano nagbago ang buhay nila, kung paano ang simpleng tulong na ibinigay niya noon ay naging simula ng kanilang pag-ahon. Ang bawat kwentong iyon ay nagdadagdag ng init sa kanyang puso. Manong, hindi ko po talaga malilimutan yung araw na binigay niyo kami ng tahanan. Simula noon, tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng buhay namin. Sabi ng isang ale na kilalang si Aling Merly. Ngayon po, may maliit na tindahan na kami. Nakaipon din po kami kaya nakapagpatayo kami ng mas maayos na bahay. Masaya akong marinig yan, Merly. Sagot ni Mang Isidro habang tumatango. Iyan lang naman talaga ang gusto ko, na makita kayong lahat na magtagumpay. Sa mga gabing tahimik at puno ng pagninilay, napagpasyahan ni Mang Isidro na isulat ang kanyang kwento. Hinikayat siya ni Aurora na magbahagi ng kanyang buhay mula sa pagiging isang magsasaka hanggang sa pagiging isang tao na naging inspirasyon sa marami. Bakit hindi mo isulat ang lahat ng pinagdaanan mo, Isidro? Sabi ni Aurora habang inaayos ang lampara sa kanilang mesa. Maraming tao ang pwedeng ma-inspire sa kwento mo. Kung natulungan mo sila noon sa pamamagitan ng mga proyekto, baka matulungan mo rin silang mangarap sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi na bago ngay Mang Isidro ang ideyang ito. Sa totoo lang, matagal na niyan iniisip kung paano maisasalaysay ang kanyang buhay sa paraang makakatulong sa iba. Kaya't sinimulan niya ito, isang maaliwalas na umaga. Sa harap ng isang lumang typewriter na binili ni Benok para sa kanya, isa-isang bumalik ang mga alaala, ang kanyang mga pagsubok, ang mga aral na natutunan niya mula sa kahirapan, at ang mga taong dumating sa buhay niya upang magbigay ng liwanag. Ang kanyang libro, pinamagatang Huwag Husgahan ang Gusgusin, ang kwento ni Mang Isidro, ay naging isang bestseller. Sa bawat pahina, naroon ang mga kwento ng kanyang kabataan, ang mga desisyong nagpabago ng takbo ng kanyang buhay, at ang mga leksyong natutunan niya mula sa mga panahong pinakanilalait siya hanggang sa mga sandaling siya'y pinakamataas na hinangaan. Hindi lamang ito kwento ng tagumpay, kundi kwento rin ng pananampalataya, kababaang loob, at patuloy na pagtulong sa kapwa. Manong Isidro, nabasa ko na po ang libro ninyo, sabi ng isang binata na bumisita sa kanya sa probinsya. Kaya ko po nasimulan yung sariling project ko para sa mga batang lansangan. Nakita ko po na kahit simpleng tao, basta may malasakit, kaya palang gumawa ng pagbabago. Natuwa si Mang Isidro sa narinig. Salamat, iho. Sana'y ipagpatuloy mo yan at tandaan mo, sa bawat ginagawang kabutihan, ikaw rin ang mas mapapalapit sa Diyos. Ang libro ni Mang Isidro ay naging tulay upang maabot niya ang mas marami pang tao. Hindi na lamang siya kilala bilang isang milyonaryo na tumulong sa mahihirap. Kilala na rin siya bilang isang kuwento ng pag-asa na binabasa ng mga tao sa bawat sulok ng bansa. Sa mga paaralan, ginagamit ang libro bilang bahagi ng kanilang aralin. Sa mga komunidad, may mga reading session kung saan ang mga kabataan ay natututo mula sa kanyang mga aral. Ang kanyang simpleng buhay ay naging simbolo na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa dami ng buhay na natutulungan at nababago. Sa edad na 40, tahimik na namaalam si Mang Isidro, napapaligiran ng mga mahal sa buhay. Sa kanyang huling araw, natulog siyang mahimbing sa maliit nilang bahay sa probinsya, kasama si Aurora. Wala siyang dinanas na matinding sakit o pagdurusa. Nagtapos ang kanyang kwento ng maayos, puno ng kapayapaan at kasiyahan sa kalooban. Nang nabalitaan ng publiko ang kanyang pagpanaw, tila huminto ang oras sa maraming lugar sa bansa. Ang balita ay umabot sa radyo, telebisyon at internet, at libu-libong tao ang nagbigay-pugay sa kanya. Ang mga community centers na itinayo niya, ang mga eskwelahang naitayo mula sa kanyang mga pondo, at ang mga pamilya at kabataang natulungan niya, lahat ay nagkaisa sa pagbabahagi ng kanilang mga alaala tungkol kay Mang Isidro. Mang Isidro ang dahilan kung bakit may sarili na kaming tahanan ngayon, ani Aling Merly, nakasama ang kanyang pamilya sa isang simpleng salo-salo bilang pag-alala sa matanda.
Hindi namin malilimutan ang kabutihan niya. Natatandaan ko noong una niya akong pinatulungan sa foundation. Sabi ng dating volunteer na si Ramon. Noong wala akong direksyon, tinanggap niya ako ng walang tanong. Ngayon, may sarili na akong business. Pero ang lahat ng ito ay dahil sa inspirasyon ni Mang Isidro. Naging pambansang kaganapan ang libing ni Mang Isidro. Sa araw na iyon, ang munting simbahan sa probinsya ay napuno ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng bansa. May mga dating pulubi na ngayon ay maayos na ang kalagayan, mga kabataan na dating nasa lansangan ngunit ngayon ay mga profesional na, at maging mga dating tambay na natutong magtrabaho dahil sa kanyang mga programa. Sa likod ng simbahan, nagtipon-tipon ang mga dating scholar ni Mang Isidro. Ang ilan ay dala ang kanilang diploma. Iba naman ay may dalang mga larawan mula sa mga events kung saan nakasama nila ang matanda. Sa harap ng kabaong, may isang malaking larawan ni Mang Isidro, nakangiti. Suot ang kanyang paboritong simpleng barong na tila nagpapaalala sa lahat na kahit kailan ay hindi siya naghangad ng karangyaan. Manong Isidro, sambit ni Benoc habang hawak ang mikropono sa misa. Kayo po ang tumayo bilang tatay ko. Kayo ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ang inyong kababaang loob at malasakit ay palaging mananatili sa puso ko. Pangako ko po, ipagpapatuloy ko ang lahat ng inyong nasimulan. Tumayo rin si Aurora at nagsalita, punong-puno ng emosyon ang kanyang boses. Isidro, sa bawat araw na magkasama tayo, palagi mong sinasabi na ang mahalaga sa buhay ay ang pagiging totoo, ang paggalang sa kapwa, at ang pagtulong ng walang inaasahang kapalit. Isa kang napakagandang biyaya sa akin, sa amin, at sa lahat ng tao. Pahinga ka na, mahal ko. Sa gitna ng lahat ng ito, napatunayan na ang buhay ni Mang Isidro ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay, kundi isang patunay ng halaga ng tao. Sa kabila ng gusgusin niyang anyo noon, sa kabila ng mga pangungutya, naipakita niya sa mundo na ang panlabas na hitsura ay hindi kailanman magiging sukatan ng tunay na pagkatao. Ang kwento ni Mang Isidro ay nanatiling buhay sa pamamagitan ni Benoc at Aurora. Nagpatuloy sila sa pamamalakad ng foundation at sa pagpapalago ng mga programa para sa mga nangangailangan. Sa bawat proyekto nilang natatapos, laging may paalala. Ito'y alay kay Mang Isidro, ang taong hindi kailanman hinusgahan ang kapwa base lamang sa panlabas na anyo. Ang pangalan ni Mang Isidro ay naging simbolo ng inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Sa mga paaralan, ang kanyang kwento ay isinama na sa mga aklat-aralin bilang halimbawa ng tunay na kabutihan. Sa mga seminar at forums, ang kanyang larawan ay madalas na ipinapakita bilang paalala na ang bawat tao, anuman ang hitsura o estado sa buhay, ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa mundo. Sa maraming sulok ng bansa, may mga plakeng nakaukit ang kanyang pangalan. Sa bawat tahanang itinayo niya, sa bawat eskwelahang kanyang sinuportahan, at sa bawat scholarship na kanyang naibigay, naroon ang isang simpleng linya. Huwag husgahan ang gusgusin. Ang tunay na kayamanan ng tao ay nasa kanyang puso.